So good morning ulit mga ka-auto. Kamusta kayo? Monday ulit. Hindi tayo nakapag-upload nung nakaraan. Bakit ba? Na-busy? Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Then may pag-uusapan tayo ngayon na sinabi ko sa inyo, itutuloy natin ngayong araw. So bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin at samahan nyo ako sa kwentuhan natin. Then magre-review tayo ng isa pang unit. So simulan natin yung video na yan after ng intro na to. Good morning ulit mga ka-auto. Ngayon naman ang topic natin ay paano kung ang kukuha ng sasakyan ay mag-asawa. Okay, una, mag-asawang parehas employed. Okay, mag-asawang parehas employed, ang automatic kapag married na ang kukuha ng sasakyan, automatic po na ang co-maker niya ay ang asawa niya. Hindi pwedeng kapatid niya, hindi pwedeng kaibigan niya, hindi pwedeng magulang niya. Bakit? Dahil conjugal property na po yung pag-uusapan. Conjugal property na po yung bibilihin nyo. So automatic ay kailangan yung i-co-maker ay ang asawa nyo. Whether you like it or not, kasi may mga kliyente ako na ang sinasabi, paano kung hindi kami good ng asawa ko, pwede pa ba siyang ayoko siyang maging co-maker, pwede ba yun? Hindi po, automatic po yun na ang dapat co-maker nyo ay ang asawa nyo. So depende na lang po yun kung paano nyo siya kakausapin. Yun po talaga ang kailangan. Unang una, automatic kailangan ang asawa mo ay ang co-maker mo. Parehas kayong employed, ang kailangan po natin doon ay dalawang ID nyo, COE at payslip. Yun, i-combine po yun. Halimbawa ang sahod ng babae ay 40, then sa lalaki ay 30, at ang kukunin yung unit ay Mirage, saktong-sakto na po yun. 30 plus 40 equals 70. Then ang kailangan lang po na monthly para kay Mirage ay 54, kasi 17 times 3, 17. Bakit tinatimes sa 3? Kasi yun po yung kailangan ng bangko. Kung magkano yung monthly nyo, itatimes po sa 3 para po makita ng bangko ang kapasidad nyong makabayad ng sasakyan. Ganun po sila mag-compute. So kung ang sahod ng babae ay 40, ang sa lalaki ay 30, pasok na pasok po yon para sa Mirage G4. Pwede rin siya sa Expander. Yan. So paano naman kung ang asawa, principal na babae, may regular work, at ang asawang lalaki ay Grab rider at Grab Lalamove rider, pwede pa rin po yun. Ang mangyayari po doon ay may income, regular income kay misis natin ipapangalan kasi siya may regular income. Then kayo po bilang Grab rider at Lalamove rider, co-maker din po, pero pipilitin po natin makahingi ng COE or payslip sa company na pinapasokan nyo, like sa Lalamove rider at sa Grab rider. Possible naman meron naman silang mabibigay kasi yun nga, employed naman kayo sa kanila. Merong case siguro na nagbibigay, merong case na hindi, depende po sa company kung makakapagbigay sila. So yun po yung mga kailangan natin. Sa babae po, pag regular yung
trabaho niya, ang kailangan natin dalawang ID, COE, saka payslip. Ganun din po sa rider, kailangan pa rin po natin ng COE at payslip. Try po natin makahingi sa mga company na pinapasukan natin, like sa Lalamove at sa Grab Rider. Pangatlo, paano naman kung ang asawa ko, ako may trabaho, yung babae may trabaho, then yung asawa daw niya ay isang businessman? Pwede pa rin po yun. Ang kailangan po natin ay ganun po sa inyo, kung principal babae, dalawang valid ID, COE, payslip. Doon sa asawa niyo naman po na lalaki na businessman, doon sa lalaki naman na businessman ay dalawang valid IDs, business permit, saka ITR 1701. Yun po yung mga kailangan natin para ma-approve ang ating sasakyan. Pangapat, paano naman daw kung ang babae ay walang trabaho, tapos may ang asawa niya lalaki, syempre may nasa isang kumpanya? Pwede po yun. Pagpapalitin po ulit natin, gagawin po nating principal yung lalaki, syempre kung sino po yung may work, siya po yung principal. And yung katulad ng tanong na paano kung walang trabaho yung babae, pwede pa rin po yun. So subukan po natin ipa-approve ng kung kaya ng sahod ng lalaki. Halimbawa 40, try pa rin po natin. Kung 40 yung sahod ng lalaki, itatry po natin ipa-approve. At kung walang trabaho yung babae, okay lang po yun. Hindi po tayo mag-iiba ng co-maker kasi po conjugal property nga po yung kinukuha nyo. Unless kung hininga ni bangko na baka pwede yung anak gawing co-maker, idagdag sa co-maker. Ang mangyayari po, principal po yung lalaki na may trabaho, co-maker po yung babae na walang trabaho. At kung hinga ni bangko ng additional co-maker, idadagdag po natin yung anak na nagtatrabaho, kung may anak na nagtatrabaho. Paano kung wala pa? Pwede bang kapatid, magulang? Case to case basis po yun kung pinapayagan ni bangko, pero totally hindi po, kasi hindi po siya immediate family unless nga po yun nga kapag hininga na lang ni bangko ng additional co-maker, pwede nating ibigay yun. Kung pinayagan ni bangko, kapatid ko pwede yung i-co-make, susubukan pa rin po natin. Pero hindi po mawawala sa picture ang mag-asawang principal at co-maker. Dagdag na lang po ang additional na co-maker na hihingin ng bangko. Kung anak man yan, mas maganda kung may anak na nag-work. Pero kung wala po at wala pang anak, pwedeng kapatid or magulang na nag-work. Depende po yun kay bangko kung papayagan niya. Uulitin ko po, depende po kay bangko kung papayagan niya. So ayun mga ka-auto, na-topic na natin yung single, then yung may asawa. Then bukas naman po talakayin natin yung requirements ng single na OFW at OFW na mag-asawa. Yan, madaming topic po. Then susunod yung business naman, kung ano yung business na anong requirements ng business, kung mag-asawa sila, nagbe-business sila, kung pwede, tatalakayin din po natin yon. So hanggang dito na lamang mga ka-auto yung topic para sa ating requirements sa mag-asawa. Mamaya po magre-review tayo ng unit. Abangan nyo kung ano yung unit na i-review natin. So kung po kayo mawawala, pakisubscribe po ang channel namin, pakishare na rin po, huwag nyo pong skip yung ads. Malaking tulong po sa amin ito. Shoutout po sa lahat ng viewers namin, sa 28,000 na viewers namin. Sana madagdagan pa at dumami pa ang viewers namin. Sana po mag-ingat tayong lahat, lalo na sa mga OFW na nakikibaka sa bansang Israel, bansang Iran. Yan. So sana matapos na po talaga ang gera dyan.
sana tuluyan ng matuldukan ang gera dyan sa ibang bansa. So mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!